Dito na tumakbo si Rodrigo bilang mayor ng Davao sa ilalim ng Lakaw Davao banner na suportado ng grupong Pro Marcos, kung saan tinalo ni Rodrigo ang OIC mayor na si Zapero Respecio by a margin of 6,000 votes at ang masugid na kritikot broadcaster na si John Pala Jr. Sa pag-upo ni Rodrigo bilang bagong mayor ng Davao, hindi mapagkaila na talamak ang presensya ng mga kriminal at mga makakaliwang grupo. Ngunit unti-unting binuhay ni Rodrigo ang syudad sa pamamagitan ng kamayang bakal na pamumuno, kung saan nanumbalik ang seguridad ng mga Davaoenyo. Naging mayor si Rodrigo mula 1988 hanggang 1998, naging congressman sa 1st District ng Davao mula 1998 hanggang 2001. Ngunit hindi ito nagpapiling muli bilang congressman, bagkus ay bumalik ito sa pagiging mayor mula 2001 hanggang 2010 at naging running mate niya ang kanyang anak na si Inday Sara bilang vice alkalde. Taong 2010, tumakbo si Rodrigo bilang vice alkalde sa ilalim ng kanyang anak na naging mayor na si Inday Sara, at taong 2013, muling nahalal si Rodrigo bilang mayor hanggang taong 2016. Naging mayor si Rodrigo sa loob ng 7 termino o katumbas ng 22 taon, at bilang mayor ng ilang taon, kamay na bakal ang naging arsenal ni Rodrigo upang maisaayos, mapayapa at mapanumbalik ang sigla ng lungsod. Naging berdugo ang tingin ng karamihan kay Rodrigo dahil sa uri ng kanyang pamamalakad. Binansag ang The Punisher ng Time Magazine taong 2002. Ngunit lingid sa kaalaman ng ilan, si Rodrigo ay nirerespeto at minamahal bilang tagapangalaga ng kapayapaan sa syudad. Dahil sa patuloy nitong pamamalakad sa Davao, pumapangalawa ang Davao City sa pinakaligtas na syudad sa Southeast Asia. At upang magkaroon ng mas malawakang kapayapaan sa kanyang nasasakupan, sinikap ni Rodrigo na pagkaisahin ang iba't ibang tribo at politikal na grupo na kalaunay ginaya ng ibang lungsod. Nagtalaga si Rodrigo ng mga deputy mayors bilang administrative district, gayon din sa mga lumad at mga muro. At para masiguro ni Rodrigo ang kaligtasan ng kanyang mga nasasakupan, nagtalaga siya ng mga ordinansa at nagpapatupad ng mga batas sa syudad. Ngunit ang isa sa ipinagmamalaki ng kanyang administrasyon bilang mayor ay ang paglungsad nito ng Davao City Central 911 para sa agarang responde sa oras ng emerhensya, kung saan bukod tangi ang Davao sa Pilipinas ang may ganitong serbisyo sa kontinente ng Asya, kung saan katumbas nito ang 911 ng Estados Unidos. At dahil sa impresibong pamamalakad ni Rodrigo sa lungsod ng Davao, di maipagkailang tiningala ito hindi lamang sa mga kalapit nitong lungsod, kundi pati na rin sa buong bansa. Abangan niyo kapatid ang part 2 ng ating video. Dito ay pag-usapan natin ang naging kwento ni Rodrigo kung paano niya napagpasahang tumakbo sa pagkapangulo mula sa kanyang kandidatura patungong Malacanang. Ano ang kanyang mga nagawa sa bansa? Paano niya hinarap ang mga kritisismo laban sa kanya? Siya ba'y epektibo bilang pangulo?